Hello, PCCians. Welcome na usab sa ato ang every Wednesday nga Powerhouse meeting. May gabi ka natong tanan, akong paghandom nga ang Ginoo padayon nagapanalangin kanato, nagahatag og dugang kasibot kanato no sa atong pag-atubang sa atong mga tahas bisan ining panahon sa pandemic. So kining atong kada Miyerkules nga gathering dinhi sa atong online no. Padayon kini nato nga pagsangkap sa matag usa. So, niyata karon sa series of studies about dealing our heart's problem, no? Kay lagi nakita nato nga ang kaaway nga atong nasugdan og discuss ato niagi, dili lang siya moatake sa usa ka area sa atong kinabuhi kundi sa tanang bahin niini. Apil ang ato mga kasing-kasing, no? Mo na nga if you notice, ang una natong gisgutan nato naging Miyerkules nga kinala masabtan nato nga maglig-on gyud ta diha sa Ginoo. So the more we spend time with the Lord, the more we receive His power, no, and His might, no. So karong gabi padayon ta sa ato ang ingon ni ani nga pagtuon. Somehow ang atong objective niini is to strengthen our hearts together. Amen. Para kung ugaling makasugat ta og mga unsa man nga mga sitwasyon, no? Unya ang tira sa kaaway paingon sa atong kasing-kasing, at least aning series of studies makabalo ta unsa na to pag-address, unsa na to pag-atubang, unsa na to pag-respond accordingly, no? Kay kung dili man gud ta prepared by heart, no? Kung di ta prepared emotionally, no? Ang atong mga reactions dili makatabang, musamot sa kahimtang nga atong masugatan. Mo na nga akong pagampo nga Ginoo magapanalangin ka natong tanan karong gabi, padayon ang Ginoo makigsulti ka nato pinagi sa gahom sa iyang Espiritu Santo aron karong gabi mapuno ang atong kasing-kasing sa kaalam sa Ginoo, aron masangkapan kita, maandam kita nining pagpangalagad, nining panaw nga atong ginaasdang karon sa atong padayon nga pagpangalagad sa Ginoo. Akong pagampo nga ang Ginoo magatipig sa tanan nato kinabuhi gikan sa atong primary leaders ngadto sa atong mga simbalay leaders bisan sa atong mga network pastors nga nagasunod ani nga training. Akong pagampo nga ang Ginoo magasangkap sa matag pamilya, sa matag local churches nga girepresentahan sa atong mga kaubanang pastor. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo among iisa kani mga kasing-kasing samtang ablihan namo kini aron kami mudawat sa kaalam ug pagpadayag nga imong ihatag kanamo karong gabi. Kining tanan among ginampo sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo. Tanan magaingon og amen. Amen. So magabi kinatong tanan. So I will be sharing to you about being spiritually fit. Spiritually fit, spiritually strong, spiritually prepared. Marang idea ba, no? Kaya lang fit, no? Kay lagi naisgutan nato last week that we need to be always be fit, no, to fight. No? Kinahanglan kay lagi Christianity is a battleground. Manang naisgutan nato last week. So, I will read to you Genesis chapter 3. Magsugod lang ko sa verse 6. Mo ni siyang story, diri nga chapter na sulat ang panahon nga sa dihang gitintal si Adan ug si Iba. No? So, tingali na mo'y idea ani. Pero nalay usa ka verse dinhi nga mo'y atong basihan sa atong padayon nga pagtuon karong gabi. So, human nga si Satanas, no, nakigsulti kang Iba, unya istoryahan na sila. Ingon ang verse 6, the woman was convinced regarding the fruit nga dumili sa Ginoo nga ilang kaunon. Pero sa diyan nakigsulti si Iba sa demonyo, nadani na kumbinsi siya. Ingon ang verse 6,
And the woman was convinced, and she saw that the tree was beautiful and its fruit looked delicious. And she wanted the wisdom it could give her. So she took some of the fruit and ate it. Then she gave some to her husband who was with her, and he ate it too. Verse 7. At that moment, their eyes were open, and they suddenly felt shame at their nakedness. So they sewed fig leaves together to cover themselves. Verse 8. When the cold evening breeze were blowing, the man and his wife heard the Lord God walking about in the garden. So they hid from the Lord God among the trees. Verse 9. This is the verse. Then the Lord God called to the man, "Where are you? Where are you?" This is the word of the Lord. So, when God asked Adam, "Where are you?" God was not asking about Adam's location, but about his situation. Now understand this, that God knows everything. He knows everything that happens in the world. He knows everything that happens to you. No? Walay butang nga nalilong sa Ginoo. Muna pag-ingon sa Ginoo nga, "Adam, where are you?" Wala na nagpasabot nga ang Ginoo kabalo nga si Adan to sa luyos kahoy. Nagtago. Kabalo ang Ginoo nga nagtago si Adan. Muna nga, when God asks, "Where are you?" He is not talking about Adam's location, but about Adam's situation. So, in this part of the scripture, I believe that God is not only asking Adam in the past what is his situation, but also to all of us leaders tonight. God is also asking you and me, "Where are you?" And He is talking not about our location, but He is asking about the condition of our hearts. No? Diri sa nitabo kang Adan o kang iba, sa dihang nakahimo sila sa pagsupak sa sugo sa Ginoo, paghuman nila paghimo sa maong sa laod, naulaw sila sa ilang kaugalingon kay nakita nila nga hubo sila, motong nanago sila sa Ginoo. Muna nasabtan sa Ginoo nga dunay nahitabo sa kondisyon sa ilang kasing-kasing. That's why God is asking, "Where are you?" Now listen to this. As important as it is to have a right mindset, it is even more important to have a right heart set. Kung importante nga kinahanglan naatay insakto nga pangunauna, ana pod ka importante nga kinahanglan naatay insaktong pagbati. Amen? Are you following? Why? Because Christianity is like a sport. Christianity is like a sport, no? Inesgutan na ni Apostle Paul sa writings, no? Mura na siya boxing, mura na siya lumba sa dagan, ano bitaw? Unya, tungod kay susama kini sa dula, the true joy and satisfaction in this journey of faith comes when we get out of the bleachers and go into the field. Amen. Now listen to this. Our calling is to get into the game and play to win. Not to go to the blitzers and watch the game. Sa dihang ikaw gako gitawag sa Ginoo, ang atong rumbo dili mulingkod sa grandstand or sa blitzers para magtanaw lang. Kung dili para mo apil sa dula. Mo ning tawag sa Ginoo sa imo ug sa akong kinabuhi. Mo na nga
Sa diyang nahimot ang Kristiyano, ang atong rumbo ngadto sa field. Dili sa blitzers. Why? Because getting involved in our church vision by using every personal gift that God has given us will accelerate our spiritual growth extraordinarily. This is what I observe. No? Pag kitang tanan, mag-contribute, pag kitang tanan, mo appeal, niini nga panaw sa pagtuo, no? Sama sa dula, no? Dili kay magtanaw lang. No? Kung kita mo appeal, no? Mulambo kita, mahimo kitang lig-on extraordinarily. Hallelujah. Because that's what God designed us to be. To be a player. No? We are called to play and win. Amen? That's why we need to understand that when we become Christian, we don't go towards the bleachers, but we are going to the playing field. Amen? Amen? Hallelujah. Because that's where the excitement is. That is where the action is. The playing field. Amen. Nya mao na ang tawag sa Ginoo kanato. Unya, ang rason, the reason why we need not only to be strong mentally, but also to be strong emotionally, it is because the enemy launches his attack to us, not just mentally, but also emotionally. Nguna nga, sa atong pag-intra nining dula, no? Sa pagpangalagad sa Ginoo, no? Kay lagi ang pag-alagad sa Ginoo, it is a journey of faith. Pero gihulagway kini ni Apostol Paul nga sama sa dula, no? Nya tungod kay gitawag ta sa Ginoo, dili ta mopadulong ngadto sa lingkuranan, sa blitzer, sa grandstand. Kung dili moadto ta sa playing field, kay naa ditong excitement, didto ta gihaom sa Ginoo nga moadto. Ha? Naa dito ang excitement, naa dito ang action. Mao na nga kinahanglan dili lang ta lig-on mentally, kundi lig-on pud ta emotionally. Kaya ang atong kaaway dili lang gaatake sa atong huna-huna, kundi gaatake siya sa atong mga pagbati. That's why there are many blitzers Christians today. They just enjoy watching of what others are doing. Why? Because they don't want to be hurt. Mao nang usa sa rason nganong naay mga Kristiyano nga magpadaplin lang sila. Naay mga Kristiyano nga magpahipi lang sila. Ang rason nganong naay Kristiyano nga maghilom-hilom na sila kay dili sila gusto masakitan. Kay sama sa dula, no? Ang pagkakristohanon sama na siya sa physical nga sport, no? Sama na siya sa contact sports, no? Tungod ka na contact, no? Usahay masakitan ta, no? Usahay pod kita po'y makapasakit. Sama sa basketball, no? Ang basketball contact sport na siya, no? Sumunang usahay na blocking, na foul, ano bitaw? Inana pod ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Munang na mga Kristohanon gusto sila sa blitzer lang, lingkod-lingkod lang, chiring-chiring lang, pakpak-pakpak lang. Ano bitaw? Support lang. Kay dili sila gusto masakitan. That's why they are just spectators but not participators of what the Lord is doing. And so, this becomes the reason why many Christians are not spiritually growing. They are not spiritually productive because they just go to church, but they do not follow the Lord. Now, think about that. Pag ang Kristiyano, ang iyalang tumong sa kinabuhi is to go to church, that Christian missed the point. Kay dili na mo'y tawag sa Ginoo sa atua.
in the vision, our understanding is that God never called anyone to go to church, but to follow Him. Amen? Amen? There is a vision. Ang atong understanding nga ang Ginoo wala nagatawag ka nato para mo adto ta sa simbahan, kundili para mo sunod kaniya. Amen? If you try to look the book, four books of the gospel, no? Gospel books, Matthew, Mark, Luke, John. Makita na to ang mga story diya. Kada adlaw nga istorya may tungod sa ginabuhat ni Jesus every day. Yung makita na to that Jesus with his disciples, no? Are walking every day. They are moving every day. No? They are going from place to place, from village to village, from town to town, preaching the gospel of salvation. Hallelujah. Reaching out the lost, helping the poor people, healing those who are sick in their body. Every day, this is what the church is doing. The Church of Jesus Christ. Yung muna gipakita sa Ginoo kanato that this is the real church. The real church is not a sitting church, but a going church. Amen? Muna nga din sa vision, ang atong understanding, nga wala ta gitawag sa Ginoo para maglingkod sa blitzer. Gitawag ta ni Lord para magsunod sa iya. We are called by God to play and win. Amen? And following the Lord needs exercise for us to become spiritually fit. Mao na nga, ang pagsunod sa Ginoo, kinahanglan gyud spiritually fit, matag usa ka nato. No? Kay lagi ang pagsunod sa Ginoo galihok ta, no? Gabanti ta, no? Matag karon unya doon na tayo ginabuhat. Unya nagkinahanglan kani og kalig-on, nagkinahanglan kini kusog, nagkinahanglan kani og igong katakos. No? Muna nga we need exercise for us to become spiritually fit. No? Mao man ang paagi sa training in any sports. Yung mao po na sa atong spirituality. Now, when we talk about exercise, it means being devoted to God and His Word. And be determined to live for Him. That's what we call exercise. No? Pag ang usa ka Kristiyano, puno siya sa ehersisyo, no? Buti pa sabot, strong siya nga Kristiyan. Unya ang exercise nga atong buti pa sabot, mao ni siya ang pagkadibutado sa usa ka Kristiyano sa Ginoo ug sa mga pulong sa Dios. Unya, komitado siya sa pagkinabuhi para sa kahimayan sa Ginoo. Muna nga, kanang makita na to nga Kristiyan nga kanang lig-on bitaw sila nga Kristiyano, tungod kay devoted sila sa Ginoo. Kanunay sila ga-exercise, pinagi sa pagsunod sa mga pulong sa Dios. Kanunay sila nagalakaw, kanunay sila nagasunod, nagatuman sa kasuguan sa Ginoo. Determinado sila nga magkinabuhi para sa Ginoo, tungod sa ilang dakong gugma sa Ginoo. And I want you to understand this, that living for God is a byproduct of loving God. A person can never live for God unless that person love God. That's why, if we love God, we can live for the glory of God. Nakuha na to. Muna nga, karong gabi, gusto nako nga kitang mga leaders masabtan nato nga para mahimutang spiritually strong, spiritually fit, we need to always do our exercises. And that is to become devoted to God and to His Word and to be determined to live for the glory of God. Unya, nganong kinalamataan ni? First reason, nga akong isgutan karong gabi, for us to have a better testimony. For us to have a better testimony. Nganong kinahanglan ta mag-ehersisyo? Nganong kinahanglan ta dibutado gyud? Nganong kinahanglan ta komitado gyud sa Ginoo? Ngano? Aron makabaton kita og mas nindot nga testimonyo.
Hallelujah. Na atong basahon ang life ni Apostle Paul, no? Makita na to sa chapter 24 sa Book of Acts. Kay nakita na ko si Apostle Paul, usa siya sa ehemplo sa Kristiyano nga kanunay gyud ga ehersisyo ga paugnat sa iyang spirituhanon nga muscles, mao nang lig-on kay siya nga in spite bisan unsa ang matang sa kondisyon o sitwasyon ngayang giatubang, wala kini nakapukan sa iyang pagsalig sa Ginoo. Ngano? Puno siya sa ehersisyo. Tungod kay dibutado siya sa Dios ug sa mga pulong sa Dios. Hallelujah. So makita na to. Atong basahon kadali ang chapter 24, no? Pero taas kayo, ako lang istorya kadali unsang nahitabo dinhi. Mao ni ang chapter nga naka-record dinhi, no? Nga si Paul giakusahan siya, no? Sa pipila ka mga Jewish leaders, mga leader ba sa mga Hudiyo sa iyang panahon. Giakusahan siya Apostol Pablo, gipasanginlan siya, no? Og mga salaod nga sa tinuod wala niya gibuhat. Pero tungod kay suko kining pipila ka mga sikta sa mga Hudiyo sa panahon ni Apostol Pablo, galagod gyud sila sa nakita nila nga pagpamuhat ni Apostol Paul. Muna tungod kay nahimo kining threat, nahimo kining murabag offense sa ilaha, suko sila kang Apostol Pablo mo nang ilang gi-akusahan sa Apostol Pablo at tubang sa gobernador adtong panahon na, no? Romano nga gobernador. Unya sa dihang giakusahan siya, Apostol Pablo naghilom-hilom lang. Hangtod nga niabot sa verse 16 nga nitubag si Apostol Paul, unya ingon siya, and herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense towards God and towards men. So, New King James ning atong gibasa, no? King James Version atong gibasa. Ingon pa ni Apostol Paul, mauni nga ako gaehersisyo, yeah? I exercise myself, no? To have always a conscience void of offense. Unsay puti pasabot ni Apostol Pablo, no? When Paul was misinterpreted by the unbelieving Jews in Jerusalem, and he was falsely accused of inciting riots, a troublemaker, and disrespecting the temple, Apostle Paul said, and herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense towards God and towards men. Paul was telling us that even he was falsely accused, his devotion to God and the Word of God allowed him to remain calm and presented his better testimony truthfully. Now, unsay bot nato ipasabot no sa Binisaya. Nga kini nga chapter dinhi naka-record nga usa ka panahon gipasangilan sa Apostol Pablo kay naargabyado ang pipila ka mga relihiyosong leader sa iyang panahon. Unya giakusahan siya. Unya sa dihang gisaysay ang tanang akusasyon batok sa iya sa Apostol Pablo, wala lang siya nagtingog, no? Hangtod nga niabot ang verse 16 sa diyang siya nitubag na, ingon siya, akong kanunay giugnat ang akong kaugalingon aron makabaton akong konsensya nga walay mansa batok sa Ginoo ug batok sa tao. What Apostle Paul is telling us nga iyang debosyon sa Ginoo nga gitawag og ehersisyo, spiritual exercise, no? Ang iyang debosyon sa Ginoo ug debosyon niya sa pulong sa Ginoo mo'y naghatag kaniya og kalmado nga pagbati nga bisan giakusahan siya, iyang gihanay pag-ayo ang iyang nindot kaayo nga testimonyo, no? Kalabot sa kamatuoran sa iyang kinabuhi. Hallelujah. Na ang pangutana dinhi, nakasulay ba kang giakusahan ka falsely? Nakasulay ba ka? Do you
ever falsely accused? Nakasulay ba ka, ana? Nga gipasanginlan ka, giakusahan ka, no? Gi-critic ka? Ano bitaw? Nakasulay ba ka, ana, in your leadership? Sa imong pagbuhat sa bulaton sa Ginoo, sa imong pag-adto sa simbalay, sa imong pag-adto sa imong cell group, pag-adto sa open cell, o asa man ka nagapamuhat sa bulaton sa Ginoo, nahitabo ba sa imong kinabuhi nga giakusahan ka falsely? Unya kung giakusahan ka, what do you do? What do you do? Unsay gibuhat nimo? Ha? Paul's response to the accusations gives us a model on how to respond such situation in life. Ang respond ni Apostle Paul dinhi, naghatag kanato og modelo o ehemplo. Unsaon nato pag-atubang ang mga sitwasyon, example, kung ugaling moabot ang panahon nga akusahon ka sa dili tinuod nga mga butang. Mo na nga, I want you to understand this. Whether we like it or not, whether we know it or not, there may come a time, or maybe times, that God may allow such experience to happen, like what happened to Apostle Paul, not to destroy you and me, but to make us a better testimony for the glory of our God. I want you to understand this clearly. Nga bisan musugutag sa dili, doon na gyoy panahon, o tingali mga panahon, nga itugot sa Ginoo, nga akusahon ka, ikritik ka sa imong leadership. Dili para gubaon ka. Kay kung gialawon ni sa Ginoo, aron makabaton kag mas nindot nga testimonyo. Amen? Hallelujah. Now dinhi, tulo ka butang. Ang gusto nako dungan nato mahibaw-an kung unsay atong dapat buhaton kung ugaling mahitabo nga kita akusahon. No? Base ni sa nitabo kang Apostle Paul. Okay? So, sa dihang giakusahan si Apostle Paul, unang butang nga gibuhat ni Apostle Paul, he listened carefully to his accuser. Atong basahon ng verse 5. Acts chapter 24, ha? Ingon din we have found, ingon pa according to the accuser, we have found this man to be a troublemaker who is constantly stirring up riots among the Jews all over the world. He is a ringleader of a cult known as the Nazarenes. Furthermore, he was trying to desecrate the temple when we arrest him. So mo ni ang akusasyon nga gihatag ang Apostle Paul. But Paul never say a word. He never say anything, but just listen to his accuser until niabot sa verse 10. Ang verse 10 nagingon, then the governor then motioned for Paul to speak. Then Paul said, I know, sir, that you have been a judge of Jewish affairs for many years. So I gladly present my defense before you. Unsay nahitabo dinhi? Unang gibuhat ni Apostle Paul, sa diyang giakusahan siya, gipaminaw ra niya ang mga akusasyon batok sa iya. Wala siya gisulti. Minaw lang siya. Gitan-aw niya, giobserbahan niya ang mga akusasyon batok sa iya. Hangtod pag-abot sa verse 10, if you read the story, the governor nga mo'y naghuwis sa ilahang doa, mo'y naghusay sa ilaha, ni sinyas kang Paul, sige, sulti, unsay mo'y kasulti.
diha pa nagsugod og sulti si Paul. Okay? So, unsay makita na to din Paul here was acting wisely because he wants to maintain a better testimony. Nung anong wala mutubag-tubag diretso si Pablo sa mga nag-akusa sa yaha. Kay naay gi-maintain si Apostle Paul nga testimony. Mao na siya. Kaya sabi ng Proverbs 15 verse 5. Ingon ang Proverbs. NLT na niya ang scripture. Only a fool despise a parent's discipline. Whoever learns from correction is wise. Now, I want you to focus, although importante ning first nga sentence, yun siya, only a fool despises a parent's discipline. Buang lang ang dili mo dawat sa disiplina sa ginikanan. Grabe pagkasulti na, bugat kayo. Yun siya, only a fool. Buang lang ang dili mo dawat sa disiplina sa ginikanan. Pero ang next sentence niya, whoever learns from correction is wise. This is telling us that a wise person listen and learn. Muday na siya ang ilhanan sa tao nga maalamon. Dili siya mo pataka og bukas siyang baba. Maminaw sa siya. Aron makasabot siya unsa ang kahimtang o sitwasyon nga iyang giatubang. Ana ang unang gibuhat ni Paul. That's why I believe that Paul was so wise because he listened carefully before responding to his accusers. Okay? Nagsubay mo? Mo nang base sa pulong sa Ginoo sa Proverbs 15 na makaingon ko ba nga si Paul wise gid siya, bright gid siya, smart gid siya. No? Kaysa diyan giakusahan siya, wala siya nagsaba. Nagpakahilom lang siya. Hangtod gitugutan siyang musulti. No? Nganong gibuhaton ni Apostol Paul kay ana dayang ilhanan sa maalamon nga leader, sa maalamon nga tao, sa maalamon nga Kristiyano. Maminaw lang siya kay iyang obserbahan, no? Paminawon niya carefully kung unsay akusasyon sa iya, una siya mag-respond. So, when someone accuses you, when someone accuses us, before responding, let us search our hearts. And I believe mo na gihimo ni Paul. Sa diyang giakusahan siya, wala siya nagtingog, kaya gipaminaw pagayang akusasyon. Unya, base sa akusasyon, iyang gitanaw iyang kasing-kasing kung tinuod ba nga nahitabo siyang kasing-kasing sa iyang kinabuhi ang ilang akusasyon. To see if there is any, even a tiny amount of truth in those accusations. So nga nung nagpakahilom si Paul, ilhana na kay marunong siya. Kay iyang giobserbahan unsang ilang akusasyon. Aron makita niya kung ugaling naay rason, kung ugaling naay punto ang ilang akusasyon batok sa iyaha. Aron kung makita ni Apostol Paul, if he finds any, even a tiny truth about those accusations, he will immediately ask forgiveness and somehow make those things right to those who are involved. I believe mao na ang nasa heart ni Paul. Mao nang wa siya nagbanha. Wala siya nagtubag-tubag. Sa diyang giakusahan siya, nagpakahilom siya. Kayang gisusi kung naabay kamatuoran. Kay kung makita ni Paul, bisan gamay ang kamatuoran nila akusasyon, nagtuo ko, mudangop siya, mga isang sorry, at tubangan sa gobernador. And that's why, nagtanaw ko ba nga, mao niyang usa sa pinakagwapong aksyon nga dapat natong buhaton mga leaders, labi na kung moatubang kitag sitwasyon nga sama niini. No? So, una ta mag-respond, maminaw sa ta. Aron, kung naaman o galing kamaturan, bisan gamay lang kaayo nga rason, nga naay kamaturan ng ilang akusasyon, unsa may atong laing buhaton? To ask sorry. Period. It will end a story. No?
Matapos dayon, no? Kung makita nato nga naa may kamaturan, bisan gamay lang gud. Atong buhaton, mga sorry. And it's not bad to ask sorry. It's not wrong to ask forgiveness. Amen? Ang moingon lang ana nga sayop nga mga kag sorry, ang pride raman. Ang pride raman. Ang musulti nga naa sa atong sulod nga ayaw pa kay sorry. Ayaw pa kay sorry. Ang pride ray magsulti ana. Ha? Mao na nga if there is one thing I want to share to you tonight, leaders, in kaso, kung makasugot na ginani kahimtang, do not be ashamed to say sorry. Because when you do, you are giving yourself a better life, a better heart, and a better testimony. Oh, hallelujah. Akong madunggan, no, kanabitawng na ay lalis-lalis, unyang usa ka parte magpakahilom lang. Katong mga naminaw sa buruka, mulaban dito sa iya, ha? Pero, pag mas kusog pa hinuon ang giakusahan, ang mga nananaw, magtanaw ba, uy, katigri ba ani? Uy, unsa man ni siya? Uy, mawala ang atong testimony. Muna nga si Paul, in this case, bright kay siya. Kabalo siya, unsaong pag-respond sa mga sitwasyon nga sama niini. Muna nga, si Paul nagpakahilom. Iyang gi-assess, giso siyang heart. Kung naabay kamaturan ng akusasyon. No? Kaya kung naaman, mga sorry. That's all. Kaya lang, usually, listen leaders, usually, our natural inclinations when someone accuses us is instantly defensive. Kana ang problema. Kay kasagaran, pag ang usa ka leader, usa ka tao, makasugat na ganing akusasyon, ang una gidayon nga buhaton niya, dipinsa. Dipinsa dayon. That's why it worsen our situation that primarily affects our testimony. Muna siya diha. Oh. Muna siya diha. Pag dipinsa dayon ta, or bubalos dayon ta, ang nahitabo, we open a door nga mamansahan ang atong testimony. That's why Paul's response is that he was listening carefully to his accusers. This move of Paul gives us a model, a pattern, a guide, a sample on how to respond to such situations in life. Listen to this. An accusation can be a source of growth in an area of our lives if we can be humble and objective enough to be honest with ourselves instead of having a negative reaction caused by our hurt pride. Muna ako nasabtan. Ang akusasyon di ay, it can be a source of our growth in the Lord. Accusation can be a source of our growth, of our spiritual growth in the Lord. Kung kita magpaubos, unya, anista sa atong kaugalingon, kaysa negatibo ang atong reaksyon tungod kay na-hurt ang atong pride. Sometimes, when accusation comes, ang pride man ana ang mo ana dayon mo dipinsa. Pero kung ikaw ako nakahibalo nga dili tinuod, walay kamaturan, bisan pa siguro dili kita ang sayop. It's not wrong to say sorry.
Kay pag inana nga atong heart, we humble ourselves towards God. And even to the people around us, God can operate. Paminaw pa kayo, ha? Ang Ginoo, makalihok siya sa mga kasing-kasing nga mapaubsanon. In fact, ang scripture nag-ingon, God give grace to the humble, and He resists the proud. Muna yung sa scripture. Oh? Pag ang tao gapaubos, makalihok ang Ginoo. Makalihok ang Ginoo. Unya, tungod kay makalihok ang Ginoo, kaya ang tao nagpaubos, nagiakusahan, ang Ginoo molihok adtong gaakusa. Ya kabalo mo, basta sayop ang akusasyon, pagligid sa mga adlaw, mahayan gyud na sa nag-akusar sa imo. Yeah. And that's what I understand. Mo na nga, pagtugutan nato ang garbo sa atong kinabuhi, God cannot move in us. God cannot help us. God cannot move because God does not like pride. In fact, ang Bible, naisgot ato ito ng agi, ingon ang scripture, pride goes before destruction. That's why pride is not helpful. Ang garbo, dili makatabang sa ato. Ang pagpaubos, makatabang sa ato. Kay diha sa pagpaubos, makalihok ang Espiritu Santo sa Ginoo. Hallelujah. Para makatabang ka nato. Amen? Muna nga, ako naguna-una kumawagin niya ang nasabtan ni Apostol Paul ba? Maunang wise kay sa Apostol Paul, hilom-hilom lang siya. Oh, hilom-hilom lang siya. Kay kabalo siya unsay tinuod. Ano no? That's why, kung reactive ta permi, mabara ang atong paghamtong. Baby. Ano siya? Pag reactive ta permi sa mga akusasyon, mabara ang atong pagkahamtong. Kadungog ko aning isa ka mag-uuli sa atong national leaders ba sa vision. Nagi na siya baby. Pag magtudlo siya, sumpayan niyang baby. That's why kung reactive ta permi, mabara ang atong pagkahamtong baby. That's why, listen carefully to your accuser. No? Listen carefully. Kay tingalig naay kamaturan. Kung naay kamaturan, mga sorry. Kung walay kamaturan, be happy. Amen. Ay kaduhang gihimo din ni Apostle Paul sa diyang nahulman na ba sa kasing-kasing ni Paul nga sayop ang ilang akusasyon. Unya nabati ni Apostle Paul nga inosente siya sa diyang nadungog niyang akusasyon. Apostle Paul cheerfully make his defense. Muna yung kaduhang gihimo niya. Sa verse 10, tanawang verse 10, ako basahon pagbalik, New King James siya. Then Paul, after the governor had beckoned, signed him, no? Gisinyasan siya to speak, answered, for as much as I know that thou hast been of many years a judge unto this nation, I do the more cheerfully answer for myself. Dini, makita nato that Paul put false accusation not with anger, not with emotions, but cheerfully answering with the truth. Anang gihimo niya Paul, ni Apostle Paul, no? Kaduhang lakang gihimo niya, human niya nadungog ang mga akusasyon, unya wa may kamaturan, sa dihang nitubag siya, wala siya mo atubang sa nag-akusar sa iya nga dunay kaisog, dunay kasuko, wala siya nahimong emotional, kundi malipayon siyang gasaysay sa kamaturan. The truth is the greatest weapon we believers have against false accusers. Manang ako ni ikaw ako, nakabaluta, nakabalong Ginoo, nakabalong Espiritu Santo, nakabalo kita mismo nga wala tay gihimo
nga sa laod, no? Kalabot sa ilang akusasyon, nan wala tay ikasuko o ikalagot man, kundi ikalipay nato isulti unsa ang kamatuoran. And this is the reason why Paul answered cheerfully and not of anger and hatred, because he knew his conscience is clear in the matter. So if totally innocent and no lies inside our hearts, we can cheerfully make our defense because we know that the truth is on our side. Ana si Exxon, pag madungog na itong akusasyon, niya kabaluta nga dili ni tinuod. Nganong masuko man ta? Nganong ikalagot man nato? Hinuon, ikalipay nato ang pagsultig unsay tinuod. Ngano? Kay nasayod ta nga ang kamatuoran naa sa atua. Pag ang kamatuoran naa sa atua, mao na siya pinakadako natong hinagiban. Batok sa mga mag-akusar kanato. Ang kamatuoran. Mao na kung dunay bakak sa atong kasing-kasing, magsige tag dipinsa. Magsige tag dipinsa. Pero kung kabaluta nga walay sa laod nga atong gibuhat, sulod sa atong kasing-kasing kabaluta sa tinuod, kanang ang kamaturan, mo'y mo dipinsa ka nato. Amen? Mo na ang tao, nga kabalo siya, nga ang kamaturan nasa iyang side, wala siya angay ikasuko. Kundi, malipayon siyang mag-explain unsa ang tinuod. Ikatulo, gihimo ni Apostle Paul, he lived the situation in God's hands. Gipiyal niya sa Ginoo, sa mga kamot sa Ginoo, ang sitwasyon nga nahitabukan niya. Kung atong padayon pagbasa ang verse 22 ngadto sa 27, makita nato dinhi that the evidence was so clear that Paul was obviously innocent about those accusations and should have been acquitted. But he was not. Giakusar si Pablo, sayop nga akusasyon, niya makita na to kung basahon, kamon lang basa, verse 22 nga to sa 27, nga klaro kayo nga walay pasikaranan ang ilang akusasyon, batok kang Pablo. Nga dapat, tungod kay inosente si Pablo, buhian siya sa pagkapriso. Pero unsa niya tabo, na priso gyapon siya. Listen leaders, listen pagayo. You know what? Sometimes, no matter what we do to clear ourselves, no matter what we say in our defense, no matter how innocent we are, and no matter how excellent and cheerful our spirit is, we may still be unjustly treated by some people, or maybe criticized, or maybe accused falsely. You know what? We leaders are a group of people that are often misinterpreted by people. Halang atong presidente sa nasod na to, leader na to na. Open times, misinterpret siya. Leaders are people that are oftentimes misinterpreted. And we can read examples that are recorded in the Bible. Ngayon aning nahitabo sa mga great leaders in the past. Sama kang Joseph, he was misinterpreted. David, Daniel, he was misinterpreted. Jesus himself was misinterpreted. Paul, in this story, was misinterpreted. And many, many more stories recorded in the Bible that there are leaders that they are misinterpreted. They are falsely accused. They are treated unjustly. They are innocent. They are unfairly accused. And you know what? In times like this, when so difficult to understand about God's purpose and plan,
Sa mga taknang asama niya ini, maabot na yung mga sitwasyon, kini ang panahon, nga usahay, magsita hangad-hangad, kay lisod na to masabtan ang tumong o katuyuan sa Ginoo. But it is then that we must surrender everything into God's hands. It is then that we must trust in the Lord with all our hearts and lean not unto our own understanding. It is then that we commit our case to God. This is what Paul did. He just waited on the Lord. He totally surrendered his life and situation to God, even in prison, for the crimes he did not commit, in order not just to share the gospel of God, but to write the gospel that we read today. Kamula mo, gipriso si Paul. I don't know kung kini mahitabo sa ato, pero nahitabo kang Paul na priso siya. Bisan klaro kayo nga dili tinuod ang akusasyon batok sa iya. Tingali, abot kung nag-una si Paul, unsa kaya ni, unsay plano sa Ginoo, unsay tumong sa Ginoo, nga nung gialaw niya ni. But you know what? Ang end result, priso si Paul, nakahimo siya sa pagsulat sa Bible. Kaya gitanaw ni Lord, ang Bible, dili lang igo ipawali kang Paul, ipasulat kang Paul, aron kita karon sa atong panahon na atay mabasahan. So makita nato ba? Ang life ni Paul, model siya. Ngabisan, he was falsely accused. Right ang iyang spirit, right ang iyang heart, correct ang iyang testimony. And you know what happened? Nasabta na to, kinabasa man na to karon. Ang purpose na ni God, para makasulat, para ma-isolate siya, aron masulat niya ang gospel, ang mga epistles. Halos katunga sa New Testament, si Paul ang nagsulat. Kano saan niya nasulat? Sa diyang napriso siya. Wow! Ang pangutana, how about you? What do you do when you are falsely accused? What do you do when somebody criticizes you? What do you do when somebody treated you unfairly? What do you do? Are you fully surrendered to the Lord? Have you presented your body as a living sacrifice to God? Is God your King, your Lord, your Master, your boss? The boss of your life? Muna pangutana nga ikaw rin makatubag ni anak. That's why, when God asked Adam, where are you? God was not asking about Adam's location, but his situation. The situation of his heart, the condition of his heart. So God is also asking all of us leaders tonight, where are you? God is asking you tonight, what is the condition of your heart? Are you troubled? Are you hurt? Igsoon, atong isa sa Ginoo ang atong kaso. As long as we live right, as long as our heart is right, dili ta pasagdan sa Ginoo. Ayaw kalimot. Kung akusahan man ka, kung nakasiguro ka nga clear ang imong konsensya, ang akusasyon di ay batok sa imuha, dili na mo guba nimo. Kung dili, para makaangkon kag mas nindot nga testimonyo. Nang nag-akusar nimo, walay kamaturan, kay ikaw na kinabuhi sa kamaturan. May the Lord strengthen your hearts, so that even people, or maybe some, accuse you or treat you unfairly, may the Lord God strengthen your heart. And God may give you wisdom how to address, how to face all these challenges in life. May the Lord bless you and make you more productive in being a child of God. Shalom, shalom to every leaders tonight. In Jesus' name, Amen.